Oh, malayo-layo ah. Ilang Kumusta anak po, mo? kuya? Po? Kumusta po? Okay lang. Okay lang po. Ikaw, kumusta ba? Okay din po. Sana Ah. all. Ilan anak mo? Parang hindi kita nakikita, kuya. Hindi pala nakikita. Kitang-kita mong kita-kita sa kanya. Oh, ito. Gusto I-off kong ka. makita yung kapugian mo. Pindutin niyo po muna yung camera niyo, ma'am. I-off niyo, tapos i-open po ulit. I-close niyo po yung camera niyo, ma'am, tapos paki-open po ulit. I-close niyo po, ma'am. Close mo, tapos i-open po ulit. Bali, okay na po ngayon, DJ? Nakikita na po ninyo si sir. Kitang-kita. Yes, nakikita ko na po yung aking katandem na pugi. Sige lang. Sa Samar po ako, sa Samar, taga-Samar. Taga-Samar po ako. Ah, ilang taon ka na po? 50. Ikaw, Ilang taon po? 50. Ah, mas maedad po ako sa'yo ng 2 taon. Ilang taon ka na po? Ako po ay 52. Okay lang. Opo, okay Ilang ang na. anak mo? Isa lang Ilang po. ang anak mo? Ay, ganda. Oh. Ako naman, ang anak naman ay, 5. Ah, hindi po masipag. Pero mga tapos na po. Yeah. Ah, ako rin po, yung isang anak ko settled na din po siya. Meron akong isang anak na lalaki. Meron akong isang manugang. At meron po Ah. akong 2 apo. Ayan. Sa akin naman, wala na yung apo ko. Ah, mayaman tayo sa apo. Maya. Ano po kayo, Saan ma'am? ka po, ma'am? Sa Batangas? Byuda na po ba kayo, ma'am? Ma'am girl? Yes po. Ah, DJ, kung naaalala mo ako dati pa, ako yung byuda na sobrang tagal na. Since 1995 hanggang ngayon po. Ako hindi lang, hiwalay lang. Hiwalay lang. 2010. Ako po, namatay ang asawa ko 1995. Ako, delikado. Naghiwalay kami 1995, namatay yung asawa ko year 2000. Naghiwalay ng 1995, tapos namatay ho siya year 2000. Sorry DJ, di kita masyadong marinig. Pero yun. Ano po yun, DJ? Go ahead lang, ma'am. Sige lang po, ma'am. Ayun. May tanong ka sa akin, kuya? Ang pugi mo? Na to. Pugi ba ako? Pangit Opo. naman eh. Ganito yung gusto kong mga kausap, yung mga puging-pugi talaga. Ako yung sa Anong mga work mo ngayon, madam? 2020 DJ kung naaalala mo pa. Hindi ko na po maalala, ma'am eh. Sa sobrang dami. Sumali po kayo 2020. Yes po. Tapos, hindi rin kayo nagkatuluyan ng nakausap po ninyo. Hindi kami naging success na dalawa. Kasi, Kasi nahiya naman ako sa kanya kung nanonood siya ngayon. nahiya. In short po, hindi kami success na dalawa. Hindi pumasa si boy. Ganun. Although okay naman siya, kaya lang siguro hindi kami compatible sa isa't isa. Hindi The na. reason kung bakit hindi po kami nagkatuluyan. So, Pero mabuti siyang lalaki for me. Yun nga lang, hindi kami compatible sa isa.
naghahanap po kayo ng, siyempre, dapat makahanap ka ng compatible kayo, ganun. Opo, ang hinahanap ko po ay hindi naman perfect, pero yung compatible kami sa isa't isa. Siguro ito na sino ka nga po, kuya? Erwin. Erwin. Totoong pangalan po ba yan? Erwin. Opo, Erwin de Pedro Abrea. Erwin lang, bawal ba yung apelyido? Nakilala mo na yung totoo. Hindi ako nagbibiro Bawal po banggitin ang buong pangalan ha. First name lang. First name? Sige po. Sorry po. Mula to 1995, ma'am, hindi na po kayo nag-asawa? Nag-boyfriend, nag-live-in, ganun? Hindi po. Kasi 1995, iniwan ako nung asawa ko at sumama siya sa ibang babae. And then 1999, namatay siya. And then, yun, may isang anak siya sa akin. Tapos, although mahal ko siya, yung kwento ng buhay ko before, although mahal ko siya, hinihintay ko na balikan niya ako. Hindi niya ako binalikan hanggang namatay siya. At nagkaanak siya sa ibang babae. Ng 3. Tapos, nag-try ako makipag-boyfriend sa iba para makamove on ako. After nung mamatay na siya. Yun yung naging katandem ko dito sa'yo before 2020 yun, DJ. Ay, naging kayo. Sorry? Naging kayo pala. Naging kami dito sa Facebook. Then sa personal, hindi kami naging kami. Kasi once nagkita kami once, pero parang na-discourage ako. Kasi iba siya sa personal, to treatment, and then iba din siya dito sa Facebook. Noon lagi kayo nag-video call. So, sa personal kasi kaya na-discourage ako. Ang nangyari kasi, lahat ng obligation nasa akin. So, na-discourage. Obligation? Nagpapag-isip ko. Nung nagkita kayo, ma'am, ikaw yung naggastos, gumastos ng pagkain, ganun? Yes. Sabi ko na eh. Ay! Tagasan po ba yun? Kasi, sabi niya, taga Cebu siya. Then, dito pala siya nakatira sa sa Manila. Then, the time na yun pandemic. Tapos, although sa status ng buhay, mas medyo naiiba ako sa kanya ng konti. Although ako yung medyo nakakaluwag, of course, pag yung tao mahalaga sa'yo, di ba? Yes. Ako yung pumunta sa kanya. Dito sa Maynila? And then, yes. And then, pagdating ko sa house niya, yun pala, nagre-rent siya ng bahay sa Manila. And then, pagdating ko sa house niya, sorry sa kanya, although, totoo naman yung sinasabi ko, kung nanonood man siya, sana wag siyang masaktan. Kasi alam naman niya sa sarili niya na totoo yung sinasabi ko. Pagdating ko sa house niya, in-entertain naman niya ako ng maayos. At naiintindihan ko rin siguro na wala siya. Although, ako pa rin yung may obligation doon sa house niya. First day na pumunta ako sa kanya. Ikaw bumili ng pagkain, ikaw yung nagpasalubong, ganon. Bali, wala yung DJ. Madalawang tao. Tapos? Parehong isa't isa, diba? So, ano po ba? Wala talagang asawa yun? Nung pumunta ka, walang kasama, nangupahan siya doon?
May asawa siya pero talagang hiwalay siya. Oh. Pero nag-iisa pa rin sila. Mm. As parehong magulang sila ng mga anak nila. Oh. Sa akin kasi hindi ko pinagbabawal yun. Okay. Tapos, ano nangyari? Yung umalis ka pagkahapon? Na-discourage ako kasi Kasi? kinausap ko yung sarili ko na parang ako ba yung may obligation? Oo. Anong sagot ng sarili mo? Eto, hindi kami naging success sa isa't isa. So, Hindi nung ko naging sagot ng aking sarili. So, nung umuwi po kayo, hindi ka na nagparamdam, hindi mo na siya ini-entertain, ganon. Matagal pa po kaming madalas nag-usap. Hanggang umuwi siya dun sa kasi hindi ko siya agad inalis sa buhay ko. Pero nagkita po kami personal, as in nagkita lang. Maniwala ang lahat po hindi. Nagkita lang po at walang pangyayaring Nung pumunta po kayo dun sa bahay niya, nag-sleep over po ba kayo? Sorry? Natulog po ba kayo doon sa bahay niya? Sa boarding house niya? No. Hindi. Tapos? At sinabi ko sa kanya, kung pupunta ako dyan sa'yo, kailangan makita ko yung buong family mo. Lahat ng anak mo. At sinunod naman niya yon. And then, yun nga lang, naintindihan ko naman yung status ng buhay niya. Pero sabi ko sa kanya, kapag kaya mo nang magpamilya, pwede mo akong balikan. Sabi ko. Sa ngayon, kako, parang hindi mo pa kaya. Opo. Then, yung madalas na pag-uusap namin, kasi yung ugali niya okay naman. But nakikita ko, parang, for my side, DJ, kuya, kailangan kasi pag pumasok tayo sa isang buhay may pamilya, meron tayong obligasyon, di ba? Opo. So, hindi ko nakita sa kanya yun. Ang nakita ko sa kanya yung pagmamahal lang. Pagmamahal. Walang trabaho po ba yun, ma'am? Sorry? Walang trabaho? Meron siyang trabaho kung may tatrabahunin. Pero kung wala din siyang trabaho. Kaya pala. As in parang, for my side kasi, DJ, like, kung may anak tayo, may trabaho tayo o wala, kailangan nating magpakain ng anak natin, di ba? Yes, correct. Kasi araw-araw kumakain. Sa kanya, hindi ko nakita yon. And then, umuwi siya sa kanila dahil, sabi niya, matanda na yung tatay niya, nagpapahiwatig na aalis na, umuwi siya sa kanila. Tapos, nung nandun na siya sa kanila, parang sabi ko sa kanya, mas mabuti pang dyan ka na lang para may hanap buhay ka. At kung sakaling kailangan mo ng konting tulong ko, magsabi ka, pwede kitang tulungan. Siguro, di ko alam kung na-offend siya sa sinabi ko. Bigla nang nawala. Nawalan kami ng communication. Pero, siguro nakatsaat niya yung sinabi ko. Na hindi siya pwede sa'yo kasi nga. Nag-message po siya sa akin na nagpa-thank you siya sa lahat. In-accept ko naman yun. Okay. Naghiwalay kami ng okay kami. Kuya, nawawala ka po? Wala, hindi mo kinausap eh. Feeling ko, wala ring trabaho si sir. Hindi ba natin naitanong ano trabaho? Tanungin niyo po ano trabaho. Tawagan natin ulit ha. Baba niyo po mo. Si kuya, nakausapin pa kita kuya. Para marinig niyo rin kung anong hanap mo sa isang lalaki, siyempre, di ba? Kasi naka-join ka na eh. At least alam niya, no? Kung may chance o wala, no? Pero hanap ko sa isang lalaki, DJ, kuya, merong obliga. O sige. Itanungin mo kay sir, no? Tawagan natin ulit, dali. Hindi ko na nakita. Baba niyo po muna yung tawag. Tatawagan ho natin ulit si sir.
Ha? Hindi na naka-online? Hindi na naka-online, ma'am eh. Kasi siguro may trabaho na yun, nagtrabaho na muna. Hindi, ganito na lang. Kung mag-chat siya sa'yo, edi pagpatuloy niyo yung pag-uusap ninyo. Ha? Oo. Okay po. Hindi Sige. naman ako naghahanap na... Ayun, bumalik. Oo, ayun. Sige. Oh, ayun. Dito kasi sa amin, lang, wifi, piso wifi. Ah. Naubos yung... Oh. Kaya, lumabas ako nagpalod. Oo. Naghulog ka pa. Piso wifi lang kasi dito. Kuya, ako bilang isang nanay po, may trabaho o wala, meron akong obligasyon sa anak ko. Siyempre. Yan. May obligasyon tayo. Tayong mga taong nasa maayos na kaisipan, alam po natin kung ano yung obligasyon natin sa bawat buhay na ginagawa natin. Mm-hmm. Tama. So, yun po yung hanap nyo. Narinig mo na ho, sir, yung gusto ni ma'am sa isang lalaki. Oo. Opo. Oo. Wala naman akong bisyo, hindi umiinom. Yun. Hindi na nangyari. May trabaho naman, sir. Wala. May trabaho Ano po naman. yung trabaho? Ha? Ano po yung trabaho natin? Ano lang, dati sa Bulacan, sa Shopee. Ngayon po, sir. Punta lang ako dito sa amin. Vision. Yung kasalukuyan po. Shopee. Sa kasalukuyan niya yon. Opo. Ano lang, nagbakasyon lang ako dito. Babalik kayo sa Bulacan. Opo. Nandun naman yung trabaho ko, lang ako dito sa amin. Sa Shopee. Shopee. Doon sa Giginto. Kahit ano man po ang ating trabaho, basta't ang mahalaga, meron tayong obligasyon sa bawat Opo. araw-araw na ating ginagampanan, ating ginagawa. Oo. Saan ka po? Sa Batangas? Lipa City po. Lipa City, ko, kay Vilma yan Opo. Thank you, DJ, dahil binigyan mo ako ng kausap na napakapugi. Oo. Responsible. Ngayon talaga, pag may pamilya, may responsibilidad sa pamilya. Opo. So, ikaw po, ma'am, ano pong trabaho ninyo ngayon, ma'am, dyan sa Batangas? Sorry? Ano pong pinagkakaabalahan mo? Sa Batangas po, ngayon po ay nandito ako sa Maynila. Meron akong isang trabaho dito sa isang company. But sa Batangas po, meron naman akong maliit na business. Lang din. Ang ganda. So, naghahanap ka rin talaga ng compatible kayo, no? May pangarap sa buhay. Kasi ikaw po, yung anak mo, stable na rin, ha? Yes, ang anak ko po ay settled naman dahil siya pinalaki ko rin na medyo tinuruan ko sa buhay. So, may trabaho, stable sa trabaho niya. Hindi na rin po kayo nagsusupport sa mga apo mo. Yes. Okay. Yun. Bali, ako po, nag-iisa lang sa buhay. Oo. Ang tanging kasama ko, yung anak ko, pag pumupunta siya sa akin, family. At eto, habang nag-iisa ako, sakaling may dumating na compatible kami, why not? Ayun. At may Kung dumating wala na... naman, happy naman ako sa buhay ko. Okay lang. Sana nga. Yes, pala tayo, walang problema sa mga anak. Yung mga anak ko rin, may mga kanya-kanya na sila. Opo. Mayroon niya ako, yung pang-5 kong anak, Seaman. Yan. Uwi ngayong John. Ako po yung anak ko, hindi ko pinayagang lumayo sa akin kasi nag-iisa lang siya. Yan, guys, 5 sila. Sabi ko naman sa kanya, nung wala pa siyang asawa, kaya naman kitang buhayin sa pang-araw-araw. Yung simpleng pamumuhay lang po. Okay. At least nakaraos sa isang araw. Yan. Thank you, DJ, sa'yo. Thank you po kasi yung kausap ko
ngayon ay maayos. Thank you, Kuya, sa'yo. Kasi ikaw yung nakatandem ko dito. Oh, salamat din. Salamat din. Sana. Yeah, hope someday, sana ay okay. Tayo pareho. Sana, tuloy-tuloy na. Opo. Ikaw po sir, kasal po kayo doon sa nanay po ng mga anak ninyo. Sorry po. Kasal po kayo. Opo, pero siya ng annulment, nag-file. Eh, hindi ko pumirma noon, pero yung mga anak ko nagagalit sa akin kasi may pariner pala na nagkakagusto. So, kasal pa rin kayo hanggang Kaya ngayon? pinirmahan na lang. Pinirmahan. Anul na kami, anul. Anul na? Opo. Oh. Bali, na kami. Saan na po si misis mo? Kasi yung mga kapatid niya, ang asawa, pariner. Kaya naggaya siguro. Saan na po siya ngayon? Hindi ko parang balita ko, iniwan daw eh. Nagsinungaling siya, kaya iniwan. Iniwan ng pariner. Saan po siya ngayon, sir? Andun sa kapatid niya. Nasawa ng pariner. Dito sa Pinas? Ano yun siguro? Opo, Ano siguro yun, Kuya? Parang tinatawag din na hindi compatible. Ewan ko 21 years kami nag-asawa. Bata pa kami kasi. Nag-asawa. Tapos, 21 years na, anuhan ko na may lalaki. Hindi lang isa, tatlo. Kaya ganyan, naghiwalay na lang kami. 3 lalaki sabay-sabay, sir. Opo. Paano niyo nagawa yun? Saan po ba kayo that time? Kasi busy ako. Noon may grocery naman kami. At saka mayroong water station. At saka nag-detail pa kami ng cook. At saka electrician pa ko sa school dito, sa high school. Ayan, marami ang ginagawa ko. So ano pong nangyari at hindi siya nagtatrabaho? Hindi niya tinututukan yung business ninyo at nagkaroon siya ng 3 boyfriend sabay-sabay pa? Kasi minsan nagbabantay sa namin noon, tindahan, grocery. Yung taga-deliver pala ang nag-ano sa kanya. Ng cook, oo. Kung nagtaka na ako, yung cellphone niya hindi na iniiwan, lagi lang kahit sa CR, naliligo nandoon. Kaya nahuli ko ng gabi yon, siyempre pagod tayo, patulog-tulog ako. Kaya nagtataka ako sa cellphone na hindi na bibitiwan. Kaya patulog-tulog ako, ay maya, haputin ko yung cellphone. Ang una na yung kinuha, SIM card. Tapos binalik niya sa cellphone, tapos tinawagan ko yung lalaki. Tinawagan ko, ahente sa Ariel, yung Ariel na pang yung tinawagan ko. Siyempre, nagalit naman ako, kaya ako, ang trabaho ko, kayod talagang kayod, kaya may mga high school na kami. Tapos, ayan, nangyari. Naman, sa van, yung Grand Tours dito sa amin, yung pasayrosan ng mga van, ayan, huli ko rin. Yung pangatlo, kami naghiwalay. Yan na kami naghiwalay. Kaya taga doon din sa amin. Feeling ko, Kuya, napakaganda ng misis mo. Shopee po kayo, ma'am. Feeling ko po, napakaganda ng misis mo. Medyo. Medyo naman. Anak yun kasi dati ng mayor sa amin. Anak ng mayor. Okay. Kaya naanuhan ko, nabuntisan na yan. Bata pa kami. Grade 6 pa lang. Grade 6? Opo, grade 6 pa lang. Kami yan, nabuntisan ko. Siyempre may kaya naman din kami. Noon. 1988 nanganak. Ikaw that time, sir, ilang taon siya, grade 6? Ilang taon na po kayo? 13. 13, tapos 13 lang. Siya mga 12, ganun. Opo na Nag-aaral kasi noon ng grade 6. Grade 6 hanggang nag-high school kami pa rin. Ayan na
nabuntisan ko. Meron kami noon sound system, ako nang operate. Kaya medyo may pera. Good boy ka pala noon. Good boy ka. Po. Lami tayo. Ayan lang naman, isa lang naman. Kaya nakalimang anak po kayo. Hanggang sa naghiwalay kami na. Opo. Yan mga tapos naman sila, wala namang problema. Ano-ano na lang ako sa kanila. Pero hinahangaan po kita bilang tatay. Kasi napagtapos mo yung mga pinapinala. Ayan nga Kayod Marino ako noon May water station kami, may sakpo, may grocery pa. Pero siyang nagbabantay sa grocery. Yung lalaki pala na pangatlo, binibigyan ng puhunan sa construction kasi kontrata sa kaya nag-knockdown yung namin. Kinolang sa puhunan mo, kuya. Naghanap sa iba. Kumbaga, nalugi yung business ninyo, sir, kasi binibigayan na pala ng puhunan yung boyfriend niya. Opo. Binibigyan kasi nagkokontrata sa riprap, highway, yung mga riprap at saka yung mga kanal. Contractor. Yan. Yung contractor, yan palang binibigay doon. Yan, dyan na kami nag-away ng matindi. Kasi nalaman ko na inayos pala sila ng pare. Yung pare dito sa amin, yung asawa ng niya, at saka siya, inayos doon. Doon ko nalaman nang maghiwalay na kami. Okay, magaling yun. Magaling kasi magpatong-patong yun, sir. Hindi yun mahuhulog basta-basta Magawa ng riprap Kaya kaya nahulog si misis mo Diyan nahulog Kasi yun sila, kasi barangay councilor sila dito sa poblasyon namin. Kaya hindi ko alam yung kasi minsan sa isang linggo 3 beses na pumupunta doon sa bayan namin, doon sa sentro ng bayan namin. Yun pala ang pinupuntahan doon sila nagkikita. Hanggang sa So ngayon kuya, ordinaryong tao lang yung kausap mo. Hindi ka ordinaryong tao ata. Ano po yun? Hindi ka ordinaryong tao. Ordinary lang po. Kailan po ang balik nyo sa Bulacan? Kasi pista pa dito sa bayan namin 25. Pagkatapos. Malapit na. Opo. Sana madaan. Hindi. Pagdating nyo, sir, pagdating mo, pasyalan mo si ma'am. Para maiba naman. Huwag mong gayahin yung nakausap po ni ma'am dito dati na siyang pumunta doon sa bahay ng lalaki. Dapat ikaw ang pumasyal kay ma'am. Feeling ko DJ parang nagmukha akong malandi, no? Ay, hindi rin naman. Siyempre, para at least di sayang yung oras, no? Hindi sayang oras na pinuntahan mo, makilala mo rin naman siya. Yung purpose mo Feeling ko DJ nagmukha akong malandi noon. Kung papayag ka, akong pupunta sa'yo. Pero sa akin po kasi DJ, I don't know kung tama ako o mali. Sa akin kasi sa dalawang taong nagkakaintindihan, hindi dahil babae ako maghihintay ako sa kanya. Correct. Para sa akin kasi, kung sino yung mas nakakaluwag, di ba? Tama. Kasi hindi naman ako yung tipong maarte na dahil lalaki ka, ikaw yung kailangan pumunta dito. O hindi po, sa pananaw ko sa buhay, hindi ganun. Okay, DJ. Bali, ako po ay magpapaalam na, DJ. Dahil ako ay may trabaho. Magpapaalam ka na. Paano yung natin? Contact. Okay lang po, mag-usap tayo. Inbox.
connected na po yan. Tuloy-tuloy lang po yung pag-uusap ninyo. Anytime, pwede nyo pong tawagan ng isa't isa. Kasi connected na po kayo. Aha. Opo. Maraming salamat po, DJ. Bye. Good luck. Yeah, good luck. Okay. Sige. God bless. Likewise sa inyo. Dahil sa'yo na nakausap ko dito yan. Umalis kayo at magparami. Ang tanong kung kaya pang magparami.